Hello guys, good morning. So yung lababo namin nagbabara. So finally pinagawa na rin ng amo ko. Sabi ko kasi palitan ng tubo. So yun, granted naman yung aking request. So pakita ko lang sa inyo na napakagaling talaga dito ng aming karpintero. So all around to si Suksok, si Uncle. So kahit ano ang paggawa ni amo ko, yan ang tinatawag. Yan ang kanyang favorite. Kasamahan niya yan actually sa simbahan. At saka sa school nung alaga ko dati. So, ayan guys. Ginagamit niya dito yung dalawang klase ng tools. Ayan o. Ito yung isa. Yung malapad yung blade niya. Tapos yung isa naman, yung may pinaka talim na yung sa pinaka drill o yung barena niya. Electric drill. Ay, mali pala nung sabi. Electric drill. So, merong manipis, yun, nilagyan niya lang ng tanda muna. And then, after niya matandaan, yung pinakabubutasan niya ay ginamit niya na yung mas malaking talim ng barena. So, yan ang nangyari. Tapos, nung nabutas na yan dyan, lumabas na siya at doon naman ginamit niya yung isa pang klase ng pangbutas. So, na-amaze lang ako kasi gustong-gusto ko yung mga ganyang tools kasi syempre, pag magpapaayos ng bahay, may mga problema, may mga kailangang butasin, lalo na sa mga ganitong klase ng problema sa bahay, yung tungkol sa mga lababo, sa banyo, ay naku, yan ang problema ko. So, gusto ko yung mga ganitong klase ng tools. So, binidyohan ko kung ano yung mga ginagamit ni Uncle. So, pumayag naman siya, okay naman sa kanya. Yung problema ko, so, friend ko na rin niya. So, ganyan ang ginagawa niya guys. So, in 30 minutes, tapos yan. Tapos, in-install niya rin yung bagong mga tubo na mas malaki na. Ayan, di ba? Markado na yan. Sa labas siya. Yun nga lang medyo maano dito ay gumawa pa siya ng pinaka-tapakan sa labas. Nagpagawa pa yung amo ko ng scaffold na bamboo. Dito kasi guys, ang scaffold ay hindi lahat ay ginagamit na bakal katulad sa atin. Yung pinakatungtungan. Ang dami yung tawag ng iba sa Tagalog, ang dami. Ayan, yung mga ginagamit niyang tools. So, kung interesado kayo guys, may makita kayo dyan Shopee, Lazada, bili kayo ng ganyan kasi maganda, meron kayong gamit na ganyan sa bahay. Para pag meron mga gagawin na mga repair ay madali. So, syempre pa, dahil maingay, stress na naman yung alaga kong pusa. Andyan, nagtatago siya sa loob ng kwarto ng amo niya. Sabi ko sa kanya, wag siyang lalabas hanggat nandyan pa yung si Suksok o si Uncle. So, ayan. Tago-tago siya dyan. Stress na naman siya kasi ayaw ng pusa ng maingay, guys. Gusto nila yung tahitahimik, chill-chill lang sila. So, stress ang tenga ng ating pusa dyan. Sabi ko sa kanya, wag siyang lalabas at mamaya, pag umalis na yung trabador, ay pwede na siyang rumampa. So, yan, pa-cute-cute lang siya dyan. Ayan. Nakalis na yata dito si Uncle nung kausap ko siya. So, ayan na nga guys. Siyempre pa, mag-stretching na tapos i-imbestiga na yan doon sa loob ng kusina. Kung saan, titingnan niya kung ano na bago dyan. So, yun lang guys. Salamat sa iyong panonood.